Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamalapit. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buwan na bumula sa iyo. Pagkatang binibigay mo sa amin, malapay na kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, malapay sa buong araw at malapay ang po lahat. Sa pandalangin ng aming igiligalat, minamahal Evangelista Will Estrada Almeida, ay po maminamo na manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga kumisupukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin, malapay noon. Huwag mo natin namin kung pagkasala po di puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon, at sa aming pag-aaral salita, lagasan mo yung mga salita patay mong lingkod sa kanak akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa aming pumaminamang kapatid sa dakong ito. Pagpalain mo kami lahat, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo ang hadlang, gawa ng kaaway, ay kumuta ka sa out, and the mighty Jesus ka sa out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Dapat mas malakas ang palakpak ng Kristiyano kaysa bagyo. Amen. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang tayo po, mga minamahal, ay talagang nakaharap. Sabi nga, wala, hindi pa nag-touchdown. Amen. Pero grabe na pagsalanta nagawa. But tayo po, mga minamahal, ay naniniwala na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mga po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po batista magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sunday General Worship ng ating pong ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang, minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Ating mga beloved viewers, kayo po yung magantabay hanggang sa matapos sa ating pong banal na gawain, tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating. Humalagpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po, good afternoon po. Sa ating pong beloved elders, kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ating kwaderno at ating itala yung ating po pag-uusapang mga talata. Dito sa aklat ng Epeso, kindly ang ating initial pangbungad na talata, Ephesians chapter 6 verse 12. Aklat ng Epeso, kabanata ay 6, talata ay 12. Amen. Dito po sa aklat po ng Epeso, kabanata ay 6, talata po ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng may pagkikipagbaga na hinaharap araw-araw, sumigaw ng Praise the Lord. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Pagising mo pa lamang sa umaga, hindi mo alam, may problema pala yung kapitbahay mo, inaaway ka na. Amen? Pagising mo, talagang kakain ka na sana, wala pala kayong bigas, grabing kahirapan. Amen? Tapos pagising mo, ibabagyo pa, lakas. Amen? Hindi natin alam, mga minamahal, na ito pala ay hindi lang normal na pakikipaglaban o pakikipagbaka. These are spiritual warfare. Amen? Brother, paano nangyari yan? Paano gagawin mo diyan? Well, it's clear. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa English nga, Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh. We do not fight against flesh and blood, but against principalities. Pag sinabing mga principalities, mga minamahal, ito yung mga kapangyarihan. Amen? Against powers, against the rulers of the darkness of this world. Walang ginawa, mga minamahal, ang diablo, mga kundi gumawa ng lahat. Even the typhoon,
lindol, lahat yan mga minamahal. Yan ay kagagawan ng darkness of this world para puksain. Kung nakikibabasa nyo mga minamahal isang libro, nung ako'y kabago-bago pa masyado mga minamahal, may nabasa ko noon that yung isang Kristiyano daw mga minamahal, bago man lang umalis sa bahay, talaga nakaplano na ang mga diablo mga minamahal para sila po mga minamahal, yung isang Kristiyanong yan ay puksain. At kapag sumakay siya sa sasakyan, the devil is not worried about those na kasama mo doon. Ang talagang target lang niya yung Kristiyanong mainit mga minamahal. Kaya nga nakita niyo, ang dami na disgrasya. Amen? Pero ito ang kainaman mga minamahal, sabi nung talata, nung libro mga minamahal. Kapag nagsimulang manalangin ang Kristiyano, tumitilapon ang kaaway ng Diyos. Bumabalik sa impyerno, bukol-bukol yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi ito bagay na mga minamahal na kayang gawin ng isang mortal na tao, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, ating munang pamagatan ng ating pag-aaralan, bringing our battles in spiritual ground. Lahat ng hinahanap natin mga minamahal o hinaharap natin, karamdaman, yung ating pong mga dahilan kung bakit mayroon tayong mga karamdaman, yung cancer, whatever karamdaman meron tayo. These are from the powers of darkness. Bad character, yung kapitbahay mo, inaaway ka, ang kaaway mo ay hindi yung kapitbahay, kundi yung diablo na umaalipin sa taong yan. At yan ay ginagamit niya mga taong walang Kristo sa puso para ikaw ay awayin. Ikaw ay gawan ng masama. Persecutions, yung trials natin. Paano mo susuntukin ang trials? Paano mo bubugbugin ang kahirapan? Paano mo sasabunutan ang takot sa iyong buhay? The calamities, paano mo harapin yan? Ang signal number 5 na yan. So you cannot do that manually. You cannot do that in this carnal power that you have. Ang sinasabi ng Biblia, we wrestle against the spiritual negative powers, the dark powers. So kailangan mga anak ng Diyos, mga minamahal, mamuhay na may sa spiritual na pamumuhay. Hindi po pwedeng labanan mo yan ng, di ba, laman sa laman. Dahil hindi natin kailanman matatalo ang kalaban. Ang kailangan natin ay kung paano tayo maging spiritual upang na sa ganun maharap natin ang mga bagay na yan. Lahat po muna ay pumalagbag ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pagkatandaan po natin mga minamahal, Genesis chapter 1 verse 27. Kindly, aklat ng Genesis, Kabanata 1, talata 27. Just for the information of our beloved newcomers. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ang talata po ay 27. Ganito po nasasabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang tao, by principle, siya po'y mabuti. Nung nilalang ang Diyos ang tao, mabuti yan. Because God created in His image and likeness, sabi ng Biblia. Amen? Bakit may mamamatay tao? Bakit mayroong magnanakaw? Bakit mayroong nangaaway sa akin? Bakit may masungit? May masamang ugali? Amen? Bakit may rapist? Bakit may murderer? Akala ko ba ang tao ay mabuti? Tanda po natin mga minamahal, nagkakaroon lang ng isang tao ay nagiging masama kapag siya ay alipinin ng masamang espiritu. Should be very careful on this. Amen? Sapagkat ang akaalam natin mga minamahal, pag sinabing demon possessed, ay akala natin yung mga nagumaganon-ganon, mga minamahal, lumilipad. Hindi lang ganon ang demon possessed. Even the being bad character, yung ikaw ay mainipin, yung ikaw ay walang pasensya, yung ikaw ay masungit, ikaw ay lahat yan. These are the spirit. Ito yung mga espiritu na umaalipin sa tao. Amen? Ating basahin muna mga minamahal. Mateo, Kabanata 12,
talatay 43 hanggang 45. Amen. Ganito po ang pagkasabi, datapuat ang karumal-dumal na espiritu kung siyang lumabas sa tao ay lumakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Sa 44, kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Sa 45, kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang nangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung titingnan niyo mga minamahal, nung tayo hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, wala tayong kontrol sa ating sarili, mga minamahal. Sa mabas, talagang sabi nga nung ating mga ngaral na naririnig, some nagka-crusade, walang taong dumating, tuloy-tuloy pa rin, pero itinuloy pa rin ang krusada maski na walang dumating na mga Kristiyano, pero di nila alam, mga minamahal, nandoon sa gilid lang ang isang mamamatay tao. Amen? At kapag abang nagkukrusada, mga minamahal, nung patanggap yung isang mamamatay tao, lumapit sa Diyos. Ang sabi niya, mga minamahal, maski na hindi mo tinitingnan maraming tao, mayroong pinatutunguhan ng Diyos. Mayroong pinaparingga. Kaya nga kapag ikaw ay nagpapatotoo at parating ako na lamang parati. Amen? Ang sinasabi natin, mga minamahal, ibig sabihin, kapatid, kapag tinawag ka na naman sa crowd na yan, even sa mga nanonood sa atin, mayroong nangangailangan ng iyong patotoo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mo pagsawaan na ipatotoo ang kabutihan ng Diyos. It is not your testimony. Yan ay testimony ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kapag madalas ka tinatawag dyan, ay gamit na gamit ang pagpapalang ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa bawat pagpapatotoo na gagawin mo, may kaluluwa na nakikinig at magbabago yan dahil babaguhin siya ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung rapist, kung titignan nyo mga minamahal sa mga nakitibundo-ba noon, meron tinatawag na death penalty. Yung mga nasisentensyahan. Nung time na sila po ay gumagawa ng krimen, nandun sa kanila ang demonyo ng pagka-rapist. Amen? Talagang walang gawa niya, kundi talagang gusto mag-rape na mag-rape. Pagkatapos na umalis ang demonyo ng pagka-rapist, biglang nagigising ang isang rapist at sasabihin niya, pag siya nahuli na, sa kanya sasabihin, sana hindi ko ginawa. Bakit? Dahil nung time na nandun sa kanya ang diablo ng pagka-rapist, wala siyang kontrol sa kanya sarili. Yung diablo ang nasa kanya. Amen. Pag umalis ang demonyo ng pagka-rapist, mga minamahal, doon nagiging bumabalik ang tunay na pagkatao na ayaw gumawa ng masama. Amen? At doon ang pagsisisi. Ganon din, mga minamahal, kapag yung mga mamamatay tao, yung mga murderer, yung mga magnanakaw, mga holdupper, mga terorista, because of evil spirits na nananahan sa kanila. Sabi ng talata, we wrestle against carnal. Ang ating pagkikipaglaban ay hindi karnal, kundi ito'y espiritual na pagkikipaglaban. Ngayon, sabi diyan, mga minamahal, when the unclean spirit ay umalis sa iyo at wala siyang matingnan, wala siyang mahanap, kung ang pinanggalingan niyan ay mananatiling walang Jesus sa kanyang buhay, magiging blanco yan ang iyong puso. Susubukan niyang babalik sa iyo. Ay, ang linis-linis. Kasi maski na naririnig mo ang salita ng Diyos, ayaw mong pakinggan. Ayaw mong pansinin.
Nandyan ini-invite ka na para dumalo sa banal na gawain, pinagtatawanan mo ang Kristiyano. Amen? Tinutuligsa mo pa. Ano ba yan? Yaks! Ginaganon-ganon natin, mga minamahal. Pag bumalik ang masamang espiritu, mga minamahal, nakita niya, wala pa rin sa iyo ang mahal na Panginoon. Ang gagawin niya, magsasama siya ng marami. Halika kayo dito, mas matitindi pa ang mga masasama kaysa kanya. At ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, even so shall it be also unto this wicked generation. Mangyayari ang ganon sa itong henerasyon na ito na walang oras na maglingkod sa Diyos. Ito'y mangyayari kapag ang isang Kristiyano o isang tao, despite hearing the Word of God, ayaw pa rin niyang pakinggan. Mangyayari ang magiging karumaldumal na bagay sa isang tao na yan. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, if our enemy is spirit, we should fight it in a spiritual battlefield. Kung ang ating kalaban ay espiritu, kailangan labanan mo sa isang espiritual na battlefield. Anong gagawin natin, mga minamahal? 2 Korinto, Kabanata 10, talatay 4 hanggang 5. Amen. Aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 10, talatay 4 hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. That's right. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Yung kalaban natin, mga minamahal, sabi nga spiritual. So, our warfare are not carnal, sabi ng talata. But our weapon, sabi niyan, ang ating mga sandata ay hindi rin karnal. Pero yung ating sandata, kayang gumiba ng ibang pundasyon ng kalaban ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, mas makapangyarihan ang sandata na meron tayo. If we fight the battle in a spiritual battlefield. Kung ikaw ay makikipaglaban, karnal, hindi mo magawang labanan ang signal number 5. Hindi mo magawang labanan ang isang rapist. Hindi mo magawang labanan ang kung paano yung kahirapan, yung kalungkutan mo, depression and everything. Hindi mo kayang labanan yan. Pero if you have yung gamit, mga minamahal na sandata na espiritual, ang sabi ng talata, mas makapangyarihan ito kaysa doon na kapangyarihan na ginagamit ng kaaway ng Diyos. Amen? Ang tanong, paano? How? Paano mo labanan ang isang, sabi mong kaharap mo nga, inaaway ka? Amen? Kaya nga, paano mo lalabanan yan? Unang-una, kindly, ating basahin, awit 91, talatay 5 hanggang 6, italon sa 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 91, talatay 5 hanggang 6, talatay 5 hanggang 6, italon sa 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. Talon sa 10 hanggang 11. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen. Anong unang sandata na dapat natin gawin? Huwag matakot. Lahat ng hindi natatakot dito sa paparating na signal number 5, pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung mga natakot, hindi dumano ngayon. Bakit? Tali ng kanilang bahay. Amen? Amen? Ang ilan ay bako, baka hindi na ka makauwi mamaya dahil magigibaan ng mga puno dahil malakas ang hangin.
Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang unang-unang dapat gawin ng Kristiyano if we are having a spiritual battle, huwag kang matakot. Palagpagan po natin ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, thou shalt not be afraid of the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Grabe, yung pana ng kalaban ng Diyos. Amen. Nor the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasted on the noonday. Huwag ka matakot sa mga yon. Sabi niya, mga minamahal, bakit hindi tayo matatakot? Kayo maglilintol. Nandiyan ang mga masasama. Kapag lalakad ka overnight, bakit hindi ako matatakot? Baka maharang ako ng mga hold-upper. Bakit, mga minamahal? Ang sabi ng Jess, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh in thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong anghel na nagbabantay. Kung noon tayo hindi pa nakakilala, may tawag silang Anghel de la Guardia. Amen? Pero sabi nila, sa bata lang daw yun. Hindi, mga minamahal, sa bawat anak ng Diyos, naglagay ang Diyos na mga anghel para pag-ingatan ng kanyang mga anak. Amen? Pinag-iingatan tayo against all the wiles of the devil. Maging sa gabi, maging sa tanghali, hapon o umaga, tayo, mga minamahal, ay binabantayan ng mga anghel na yan. Pinag-iingatan tayo. Dahil alam natin, mga minamahal, sabi ng talata, mahalaga tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka tayo, mga minamahal, bakit dumaan ang pandemic pero buhay ka pa hanggang ngayon? Maraming nawalan ng trabaho pero buhay pa rin hanggang ngayon. Ang daming mga nagkaroon ng mga karamdaman, may mga kaso sa buhay, mga minamahal, ang daming mga problema, but still, they are here, smiling, wearing what the Lord wanted us to be. Bakit? Dahil may anghel na nakatalaga sa bawat isa. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang unang-unang panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi niyan, huwag kang matakot. Kapag nasimula ka natakot, doon ka nagraratel. Pag nasimula ka natakot, mga minamahal, hindi mo na maisip ang manalangin. Tatakbo ka na kapag may utang ka pupunta ka kay Bombay. Nagraratel ka na. Pag may karamdaman ng anak mo, nagraratel ka na, dahil natatakot ka na. Ay, punta ka ano mga gagawin mo, mga minamahal. Nakalimutan mo na ang formula na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Na kapag ikaw ay mayroong karamdaman, lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mayroong problema, ang sabi ng Biblia, you can come to Jesus. Pwede kang lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos may kakayahan ganapin ang lahat ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Anong pangalawa, mga minamahal? Dito sa Aklat ng Awit, ang kabanata ay 64. Talata ay 1 hanggang 3, italon sa 7 hanggang 9. Amen. Dito po sa Aklat ng Awit, kabanata 64, sa talata 1 hanggang 3, talon sa 7 hanggang 9. Dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibig. Ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway. Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan. That's right. Sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan, na siyang nangahasa ng kanilang dila na parang tabak, at pinahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. 7. Ngunit pahihilagpusan sila ng Diyos. Sila'y masusugat ang bigla ng isang palaso. Sa gayoy sila'y matitisod, palibhasat ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila. Ang lahat na makakita sa kanila ay mag-uuga ng ulo. At lahat ng mga tao ay mga tatakot at kanilang ipahahayag ang salita ng Diyos at may karunungang kanilang bubuhayin ang kanilang gawa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen?
Anong gagawin, mga minamahal na pangalawa? Ang sabi diyan, dinggin mo ang tinig ko. Anong ibig sabihin niyan? Manalangin tayo. Amen! Pagkatapos na ikaw ay humaharap ka sa mga pagsubok sa buhay, spiritual battle, aside from ikaw ay hindi matatakot, ang unang gagawin mo, hindi ka tutunganga. Ang gagawin mo, sisimula kang manalangin sa Diyos. Tatawag ka sa Diyos. Pupuri ka sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibig. Ingatan mo ang buhay ko sapagkat pagkatakot sa kaaway. Grabe! Amen! Pag ikaw ay nananalangin daw, yung hibig, pag sinabing hibig, gumanon, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Ang grabe mong pangangailangan ng tulong sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan. Yung hindi ako makikita ng mga masasama na yan. Amen? Kaya kapag overnight, naglalakad ka, nagtataka ka, sasabihin sa iyo ng hold upper, hold up ito. Sabi, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Kristiyano, sabi ng hold upper, huwag kang mag-alala, hindi ka kasama sa hold upper. Palakpakan mo natin ang ating malapay noon. Amen! Bakit? Inililayo tayo ng malapay noon sa mata ng mga manggagawa ng masama. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ganun kabuti ang Diyos, mga minamahal. At ang sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan na siyang nangaghasa ng kanilang mga dila na parang mga tabak. Yung mga chismis. Amen. Ginagawang ka ng mga masasakit na salita. Binibigyan kami na sometimes namumura tayo. Sabi ng mga tao, tumigil na kayo sa kadadalos dyan sa Jesus Miracle Crusade. Huwag na kayo mag-overnight. Tulog ang Diyos. Ginaganon tayo, mga minamahal. Para na kayong wala sa inyong sarili. Masasakit na salita. Sometimes, nasasaktan tayo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, may mga tao talagang ganon. Ginagamit ng dyablo. Sila'y inaalipin para saktan ang damdamin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Sometimes, mga minamahal, even our loved ones themselves, sila ang ginagamit para ikaw ay manlupaypay. Sasabihan tayo, wala ka ng mana dito. Itatakwil na kita dahil sa kaka-Jesus Miracle Crusade mo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at ang pinagilagpos ng kanilang mga palaso sa mga tuyod bagay ang masasakit na salita. Grabe! Amen! Sometimes nasasaktan tayo sa mga sakit na salita na ating napapakinggan. Amen. Ayoko na, mahal na Panginoon. Baba na ako. Ayoko na, tigil na ako. Amen. Grabe. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi niyan, iaadya tayo ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng talatang 7? Ngunit, pahihilagpusan sila ng Diyos. Sila'y ng mga susugatang bigla ng isang palaso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya hahayaang patuloy kang masasaktan. Kanyang ipadarama sa mga taong nananakit sa iyo na yung kanilang kinakalaban ay ang kanyang anak na mahal na mahal. Kaya sabi ng talata, we are the apple of the eyes of God. Paborito tayo ng mahal na Panginoon. Sinasabi na Exodo, kapag sila'y aaway sa iyo, kung susundin mo yung aking mga utos, lahat ng mga aaway sa iyo, sila ay magiging kaaway ko. Ako ang kanila makakalaban. Grabing proteksyon ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung matuto lang tayo magtiwala at hindi matakot at tayo manalangin sa Kanya, ako ang magiging kalaban ng mga taong lumalaban sa iyo, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kung ikaw, sabi nga mga minamahal, dun sa mga napapanood natin mga palabas nung tayo'y bata, kapag ikaw ay pinoprotektahan ni Superman, ikaw ay safe na safe. Kapag pinoprotektahan ka ni Batman o ni Spider-Man, safe na safe ka.
Amen? Kasi may power sila. Itong pumuprotekta sa atin ng katotohanan, mga minamahal, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. We are under the care of the most powerful high. At yan, mga minamahal, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka matatakot sa signal number 5? Bakit ka matatakot sa mga taong gagawa ng masama sa iyo? Bakit ka masasaktan kapag ikaw pinagsalita ng masama? Alam mong Diyos ang kakampi mo. Ang sabi, if God is with us, no one can be against us. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Calamities? Oh, anong problema dyan, mga minamahal? Ating basahin, Mateo, Kabanata 8, talata 23 hanggang 27. Tingnan niyo, mga minamahal, kung anong kapangyarihan ng ating kakampi, kung anong kapangyarihan ng ating Diyos na nag-iingat sa atin. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, at pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. Sa 24, at narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon, datapuat siya'y natutulog. Sa 25, at nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising, na sinabi, Panginoon, iligtas mo kami mga matay. Sa 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangangatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy, nagbagot siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Sa 27, at ang mga tao ay nangagtaka na sinabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya. Tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Isang araw, mga minamahal, sila'y tumawid sa dagat. Biglang dumating ang malakas na bagyo. Sila'y mapapahamak kasama ng kanyang mga alagad, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? May mga tao talaga, mga minamahal, na talagang maski na alam nilang kasama nila ang mahal na Panginoong Hesus, nandun pa rin ang takot sa kanilang buhay. Nakalimutan nila ng kasama nila sa bangka ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pero natatakot pa rin. Mahal na Panginoon, gumising ka, mamamatay tayo. 10 years, 20 years, 30 years na sa mahal na Panginoon, pag may problema, nagrarattle pa rin. Nakalimutan niya kasama niya sa kanyang buhay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Nakalimutan niya marami ng mga himalang tubaan sa kanyang mga mata. Kasama niya ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pero pinalaso ng isang problema, bumibigay ang Kristiyano. Nakalimutan niya, kasama niya ang ating mahal na Panginoong Hesus. Madalas tayong nakalimot, mga minamahal, na kung anong kayang gawin ng Diyos na kasama natin sa ating buhay. Amen? Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, bumabagsak. Ang Kristiyano nanlulupaypay. Bakit? Nakakalimutan natin, kasama natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Pero nung gumising, sabi ng mahal na Panginoon, bakit kayo natatakot? Kayo na mga kakaunti ang pananampalataya. Ba't nung tayo malalakas, mga sinasabi natin, ay ang lakas ng pananampalataya ko, ipinagmamalaki pa natin yan. Pero if you still got your fears in times of troubles, you know that hindi yan karnal na laban. Yan bawat nangyayari sa iyo sa araw-araw, espiritual na laban yan. Kaya anong gagawin mo, mga minamahal? Isipin mo parati, kakampi mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, siya nagbangon at sinabi niya, sinaway niya ang hangin at ang tubig ay kumalma. Sabi ng mga tao, anong klaseng tao ito? Maging ang hangin, ang bagyo, ay sumusunod sa kanyang salita. Amen? Amen? Napakarami na ng panahon, mga minamahal, dumadaan ang bagyo sa Pangasinan. Pero nakikita natin, nasaan ang bagyo? Bakit tahimik? Bakit? Tapos makirinig natin sa balita, yung hangin tumataas pagdating sa ating mga minamahal,
dahil pinag-iingatan ng mga anak ng Diyos. Dumaan ang bagyo, walang Kristiyanong napahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! May kakayahan ng Diyos, mga minamahal. Huwag kang matakot. Hindi dapat ang bagyo makahadlang sa pagdalo mo sa banal na gawain. Hindi dapat ang bagyo makahadlang sa pagganap mo ng kanyang banal na kalooban. Makapangyarihan ng Diyos. Kung malakas at mas signal number 5 ang bagyo, mga minamahal, mas signal number 10 ang kapangyarihan higit pa ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Brother, ipapano kung dumaan? Ano ngayon kung dadaan? Amen? Ano ngayon kung dumating ang malakas na bagyo? Ano ngayon? Natatakot ka? Pangako ng Diyos, hindi kanya papabayaan. Amen. Ating basahin, mga minamahal, Ezekiel, Kabanata 34, talatay 24 hanggang 26. From the book of Ezekiel, chapter 34, verses 24 up to 26. Kylie. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 34, ang talata po ay 24 hanggang 26. Ganito po ang sasabi. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan, at aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain. Amen. At sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang, at mga tutulog sa mga gubat. Sa 26, at aking gagawin mapalad sila, at ang mga dakong na nga sa palibot ng aking burol, at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay naglakbay sa ilang, mga minamahal, nandoon, kaya nga, nandoon ang grabing mga trials Nandoon ang mga mapapangis na hayop, wala kang mapagtaguhan, kasi nasa ibabaw ilang ka lang, mga minamahal. Amen? It's a desert. Amen? At yun sabi ng Biblia, mga minamahal, kung dumating ang panahon na araw na yon, ang sabi niya, God will put His people in a safe ground. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, ilalagay ko ang aking mga anak sa isang secure na dako, na maging ang mga mababangis na hayop hindi dadaan doon sa kanila. Iiwasan sila dahil sila'y pinag-iingatan mismo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matutulog silang payapa, sabi ng talata, mga minamahal. Amen. Grabe magpala ang Diyos. Kung dumating ba yung mga sakuna na yan, ang mga pagsubok na yan sa buhay, di ba dumaan ang pandemic, pero bakit pinag-ingatan tayo? Dahil, sabi ng Biblia, my people shall dwell in a safe ground. Dahil ang doon, mga minamahal, bago doon pumunta yung grabing mga sakuna na yan, umiiwas yan, iniiwasan. Hindi kasama parati ang mga anak ng Diyos. Pero dapat maging mainit ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi po pwede, mga minamahal, tayo patumpik-tumpik sa paglilingkod. Dahil kapag nabutasan tayo ng kaaway ng Diyos, ang Diablo, mga minamahal, amen? Pag nabutasan tayo ng Diablo, ay talagang bubugbugin talaga tayo. Palalaki niya yung butas na yan. Hanggang sa ikaw ay manlupay-pay, maya-maya, he can defeat you already. Pero sabi ng talata, hanggat ikaw ay mainit, hindi lalapit sa iyo ang sakuna. Sa kaliwat kanan mo makikita mo 1,000 buwang mabubuwal, pero yung kasamaan hindi lalapit sa iyong dako dahil pinag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya matunaw yan, kayang gawin ng Diyos yan. Kung hindi man tunawin ng Diyos yan, dumaan niya sa iyo, pag-iingatan pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Kapag nipagpalagpag hindi mo magawa sa Diyos, paano mo masasabing mainit ka naglilingkod sa Kanya? How can you show your thanks and gratefulness unto God? Kung sa oras ng pangangaral ng Diyos, inaantok ka. Maya-maya, mga minamahal, lumilipad na yung punong kahoy, tatamaan ka na. Amen?
Huwag mong hayaang manghina ka. Huwag mong hayaang malupaypay ka. Kinakailangan from time to time damahin mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat iyon ang tangi nating selyo na tayo mga minamahal nagniningas sa grabing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. One, sabi doon, huwag matakot. Second, manalangin. Third, anong sinasabi ng Biblia mga minamahal? How to better listen to the worship songs being played by the children of God. Subukan mo magpuri. Amen. Amen. Oh, dito, aklat ng unang Samuel, kindly. Unang Samuel, kabanata 16, talatay 21 hanggang 23. Kindly. 1 Samuel chapter 16, verses 21 up to 23. Malapit na po tayo. Aklat po ng unang Samuel, kabanata 16, talatay 21 hanggang 23. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya. At minahal niya siyang mainam. At siya naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, pagka ang masamang espiritu ng mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon nagiginhawaan si Saul. That's right. At bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Pumalakpag po tayo na napakalakas mga minamahal. Grabe pala mga minamahal yung pagpupuri na yan. Amen. Amen. Ganun pala grabe mga minamahal, na kapag tayo mga minamahal ay talagang pumupunta ang bandal, yung espiritu ng kaaway, yung masamang espiritu sa tao mga minamahal. Anong ginagawa ni Saul mga minamahal? Tinatawag niya sa David. Si David anak ng Diyos, at kapag siya tumugtog mga minamahal at nagpuri sa mahal na Panginoon, habang napapakinggan ni Saul ang tugtog na papuri ni David mga minamahal, ang masamang espiritu kay Saul lumalayas yan, pinapalayas ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Anong espiritu meron kang tinatanggap mo ngayon? Amen. Espiritu ng karamdaman, listen to the worship of God. Espiritu ng katamaran, makinig ka at magpuri ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Natatakot ka? Listen to worship. Learn to worship the Lord our God. Kung ikaw man na may mga pangamba sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Simulan mong dumako sa banal na gawain at kasama ng mga anak ng Diyos, pupuri kayo at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ko nga nung overnight, mga minamahal, in front of so many impossible na ating matalong kalaban, ang mga tao supposed to be sila mga they're practicing kung how to fight. Pero ang totoong Kristiyano, nandito nagsasama-sama, pumupuri lang sa mahal na Panginoon. Amen? Anong ginawa ni Haring Usabat? Tinipo niya mga awit. Sabi niya, hindi marunong mag-espada. Alam niya mga minamahal na mahihina sila. They were never been in battle. Hindi sila napunta sa mapagkipaglaban. Ang meron lang sila, ginagawa nila, magpuri lang, I live for Jesus day after day. Amen? Nung sabi ni Haring Usabat, abante! Lumusob ang mga mang-aawit at hindi mananandata ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa, yung mga mang-aawit lang, habang nagpupuri sila. For the Lord is good. For the Lord is good. Tinitignan nila mga minamahal yung palaso, baka darating sa kanila. Pero sabi na, for the Lord is good and His mercy endureth forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami doon sa umaawit na yun, sintunado ang boses. Amen. Pero ang puso talisay na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan mo mga minamahal ay totoong pagpupuri, hindi sa ganda ng boses yan. Amen. Ang totoong pagpupuri nararamdaman sa puso't isipan.
Kaya yung mga tao dito nagpupuri, isa, pangalawa, pangatlo, papuri, palamang, damang-dama na nila ang banal na presensya ng Diyos. Amen! Pero kung isang tao ay umaawit lang, wala sa puso, tapos na ang banal na gawain, hindi mo pa madama ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Bakit? Hindi ka nagpupuri, umaawit ka lang. Ang kailangan dito, matuto ka magpuri sa Diyos. And when you worship, every word, every lyrics is a message sending unto our God. Thank you, Lord. Salamat, Diyos. Salamat din, hindi mo ko pinababaya. Amen? Bawat isa niyan, mga minamahal, nagpapatunay na isang mensahe na ang iyong pinapasalamatan walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang masamang tao ay hindi dapat inaawayan. Amen. Ang masamang tao hindi dapat ginagantihan. Sila po, mga minamahal, ay dapat dinadala sa banal na gawain. Amen. Kaya nakita nyo, tinuturo sa atin, kapag gumawa sa iyong tao masama, mahalin mo ang umapi sa iyo. Bakit? We want to show them mercy. Hindi tayo dapat nagagalit sa kanila. Dalalan natin yung taong yun na inalihan ng masamang espiritu, walang alam yun. Kaya niya ginagawang masama sa iyo dahil inalipin siya ng masamang espiritu. Kapag sinuntok mo yan, inaway mo yan, kawawa yung taong yan. Ang kailangan mo mawala yung masamang espiritu. Kapag nawala yung masamang espiritu, lalaya yan, hindi ka niya naaawayin, mamahalin ka niyan. Dahil yan ay created in the likeness and image of God. Punong-puno ng pagmamahal yan, kaya nga lang, hindi matutong maglingkod sa Diyos. Kaya wala siya kapangyarihan labanan ng masamang espiritu. Anong kailangan gawin para makalaya? Iparinig mo ang salita ng Diyos. Dalhin siya sa banal na gawain. Magpuri sa malapay ng pag natuti. Ngayon lahat naman mga minamano, nandito tayo, dumating tayo. Ay talaga tayo naman ay talagang puspos ng karamdaman at puspos ng mga masamang pag-ugali. Kailan tayo binago, mga minamahal? Nung nakilala natin si Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus. Nung tayo tumanggap, lumakad tayo mula doon hanggang dito, mga minamahal. Tayo mga minamahal, talagang sometimes nahiya tayo. Pagtawanan tayo ng kaibigan natin na makasanlibutan. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung sa oras na ito, hindi mo magawang humakbang tanggapin ng Diyos, darating ang araw, kapag katapos dumating na yung tatakan, magmamarcha ka patungo sa pugutan. Amen? Mas mahirap yun. Pagdating sa dulo, pugutan. At least dito, pag nagmarcha ka, patungo ka sa kalangitan. Palagpagan po natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So anong gagawin kapag nangyari napunta sa banal na gawain? Ang masamang tao, binabago ng mahal na Panginoon. Ating basahin, last 2 verses. Aklat ng Awit, Kabanata 19, talata 7 hanggang 8. Beloved instrumentalist, please. Ganito po ang pagkasabi, ang kautosan ng Panginoon ay sakdal at nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Sa 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. At ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ay isang taong masama, inaaway ka, dinala mo sa banal na gawain, mapakinggan niya ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Kung ikaw ay kaluluwa, yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, kaaway natin, na sila nawawala, isasauli ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kaliwanagan. Magbabago yan. Amen? Biglang babait yan. Kayang-kayang ipuin niya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas ng hangal. Kaya kapag dinala mo yung baguhan dito, huwag mong chismisan dyan sa likod. Huwag mong dalhin doon sa pagkainan, mga minamahal. Pagdating sa patutuo, paupuin mo sa harap para mapakinggan niya yung mga patutuo. Bakit?
ang patutuo na ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaso may meron tayong baguhan mga minamahal. Mas matagal pa sila sa likod kaysa dito. Amen? Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon sa mga taong gusto mong palayain, 100% attentive dapat sa banal na gawain. Hindi po pwedeng kung saan-saan lang. Amen? Dahil kapag inilagay mo sa likod yan, ang dami niya makikita. Ano ba yan? Mamaya, tisod na yan pag-uwi. Tisod yan. Amen? Pero kapag nandito sa harap, napapakinggan niya ang mga nagpapatutuo, yung mga salita na malapay noon, 100%. Wala siyang ibang nakikita. Ang kailangan niyang gawin, mapapakinggan, ma-internalize siya salita na malapay noon. Uuwi yan. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Amen? Amen? Yun lang pala. Kapag meron kang problematic, nakita nyo ilang sino, marami nang dinala dito na sila wala sa sarili. Dahil na-procreation na problema, na-depress, kung ano na mga minamahal, kapag kausapin mo, nakatunga ganun. Pero dinala sila dito. Sa una, hindi maintindihan. Pero in-stay ng kanyang mga kamag-anak dito sa pastoral, sumasabay sa banal na gawain, maya-maya pinagagaling na ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Bakit? Kapag malungkot ka, ang sabi ng talata, awit 19:7 hanggang 8. Ilista nyo yan, mga minamahal, at huwag ninyong kalilimutan yan. Ang sabi niya, ang tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Kapag malungkot ka, dumalong ka sa banal na gawain. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos? Sundin mo ang utos ng Diyos. Makikita mo, saka mo lang makita, ay, grabe palang pag-iingat sa akin ng Diyos. Pinagpala pala ako. Pag-gising mo sa umaga, taglay mo ang buhay. Makakapagpasalamat ka sa Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, buhay pa rin ako. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinignan mo yung mahal na sweetheart at nakangiti sa'yo, salamat, mahal na Panginoon, napakaganda ng pamilya ko. Kapag ikaw ay pag-gising mo nakangiti sila, mayabang aming buhay. Meron kayong kakainin, mahal na Panginoon, provide mo ang aming pangangailangan. At kapag ikaw ay nakatayo, salamat sa kalakasan, mahal na Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Day by day, every moment, you can say thank you unto the Lord. Kung bukas ang iyong mga mata, mabuksan lamang ang mata mo, hindi ka manlulupaypay. Punong-puno ng pagpapasalamat ang gagawin mo sa bawat araw. Dahil alam mong hindi ka pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if you learn to see what God is doing in your life, hindi ka magkakaroon ng mga oras na idle. Yung mga walang, yung idle hours ba? Lahat ginagawa mo. Paghinga mo, pag-ubo mo nga, salamat na iubo ko. Amen? Bawat akbang mo, ay, ang lakas ng pako, salamat, mahal na Panginoon. Maraming tao di makalakad dahil sila nalumpo. Amen. Kapag ikaw ay nakatalon, grabe! Ang mga ibang tao dahil nagkaroon sa problema sa spinal, hindi makatayo, hindi makatalon. Ikaw nakakapagtalon. Ikaw ay pumapalagpag. Ikaw ay nakakapagpuri. May busis ka pumuri sa Diyos. May kalakasan ka magbahala ng ibang tao. Bakit? Pinagpala kasi tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And last but not the least, pag ikaw ay nasa gitna ng spiritual battle, learn to see through the walls of Jericho the promises of God. Amen. Makikita mo, even merong maraming nakaharang. Amen. Ating basahin ng huling talata, unang Korinto, kabanata 2, talata 9 hanggang 10. Kindly, last verse.
Beloved instrumentalists, please. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 2, talatay 9 hanggang 10. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsiiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Though there are walls of Jericho, dapat through that walls, mag-penetrate dapat ang iyong paningin doon para makita mo yung Kanaan na pangako ng Diyos. There are hindrances in our life. Ang dami nakaharang para hindi mo makita, mga minamahal, yung pangako ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, habang binubugbog ka ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi diyan, maraming bagay na hindi pa nakita ng mata, ninarinig ng tainga, mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Amen? Kung ang pinakamalaking bahay at pinakagustong-gusto mong bahay ay ang Malacanang or White House, o yan ay kaharian, mas grabe pa dyan ang ibinihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil hindi, sabi niya, never! Hindi mo yan napanood sa Once Upon a Time, sa television, wala! Hindi libro, hindi mo na rin nabasa yan. It is a promise of God. Mga bagay na pagdating natin doon, mamamangha ka, mayroon palang ganito? Grabe pala! Amen! Dahil inihanda mismo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Tanong, kung yan, ang mga salita yan, inihanda ng Diyos sa atin, bibitawan mo na lang ba? Dahil sa kahirapan, dahil sa pagsubok, dahil sa trials na iyong buhay. Bibitaw ka na lang ba sa pangako na yan? Bibiru-biruin mo na lang ba yan? Hayaan mo na lang ba mawala sa kamay mo yung kaligtasang inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon? Ang sinasabi ng Biblia, panghawakan mo yan at huwag na huwag mong bibitawan. Sabi ng talata, kung may isang tao nakakita, kukuha ng maraming mga perlas, mga kayamanan, napunta sa isang may-ari ng isang lupa, nakita niya grabing perlas ang ginagawa ng taong ito. Pumupunta siya, bumabalik sa tahanan at kanyang iniipon lahat ng kanyang nakuhang perlas, ibinibinta niya para na magkaroon siya ng isang halaga. Mabili lamang niya ang napakahalagang perlas na yan. Ganon din ang kaligtasang meron tayo, mga minamahal. Willing tayo lahat, anumang meron tayo, we can sacrifice all of that, dispose everything. Mahawakan lamang natin ang kaligtasang ipinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang masakit, ang ilan, hawak na nila, binibitawan pa. Ang masakit, ang ilan, tangan-tangan na nila ang kaligtasan. Tinatapon pa rin nila. Ang sabi ng Diyos, kailanman, kung ikaw gusto mo, matino ang isipan mo, huwag na huwag mong bibitawan ang kaligtasan na meron ka. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo, mamaya. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pagkagawa mo'y tunay na kahanga-hanga, mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Hallelujah! Sa buhay mo'y aking natutusan. Sa'yo pala, Jesus, lahat minsan ang mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Magagawa mo'y tunay na hallelujah, hallelujah. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo
sa'yo pala, Jesus, lahat ng kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako kasalanan ko pinawi mo. Maging sino man ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit kasalanan ko pinawi mo. Maging sino man ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Minamahal, Hallelujah. we are nothing in the eyes of God supposed to be, but because of His love, nagsama-sama tayo ngayon, pinagsama-sama ng mahal na Panginoon upang ating dakilain siya, pupurihin siya at mamahalin siya. Huwag mong kalimutan yan, kapatid. Diyos ang unang umibig sa'yo. Hallelujah. Sing from the bottom of your heart. Mga gawa mo'y tunay mula sa wala ko'y ginawa. Sa buhay ko ito aking pagmulasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo. Sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang umibig, ikaw